just I am with thee, alone with thee, amid the mystic shadows, the solemn hush of nature newly born, alone with thee, in breathless adoration, in the calm dew and freshness of the morn. When sinks the soul, subdued by toil to slumber, its closing eyes look up to thee in prayer. Sweet the repose beneath thy wings o'ershading, but sweeter still to wake and find thee there. So shall it be at last in that bright morning, when the soul waketh and life shadows flee. Oh, in that hour, fairer than daylight dawning, shall rise the glorious thought, I am with thee. Tempted and tried, we're oft made to wonder why it should be thus all the day long, while there are others living about us, never molested, though in the wrong. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When death has come and taken our loved ones, it leaves our home so lonely and drear. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Faithful till death, said our loving Master. A few more days to labor and wait. Toils of the road will then seem as nothing as we sweep through the beautiful gate. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live
sunshine, we'll understand it all by and by. When we see Jesus coming in glory, when he comes from his home in the sky, then we shall meet him in that bright mansion. We'll understand it all by and by. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Our Father in heaven, we honor your name. May your holy kingdom on earth be proclaimed. Oh, give to us daily our portion of bread. It is from your bounty that all must be fed. Forgive our transgressions and teach us to know the humble compassion that pardons each foe. Keep us from temptation, from weakness and sin. And yours be the glory forever. Amen. Magandang gabi mga kapatid. So ngayon po ay biyayas naman po ng gabi at ito po ang ating panahon upang tayo po ay mag-aaral po sa salita ng Diyos. Ako'y nagagalak sa ganitong teknolohiya na naging posible na tayo ay magkasama-sama sa Facebook at sama-sama nating pag-aralan ng salita po ng Diyos. Hindi po ito posible ng mga nakarang panahon, pero ngayon po ay posible na. Kaya ito po ay isang exciting na pagkakataon na gamitin natin para sa kalahati ng Diyos at ng kanyang salita. Sa ating po mga kakabsat, na imbang gabi kada kay aming kakabsat, at sa mga tagapangasinan, mga malapit din po sa lugar ng mga Ilocano na po, Masanto sa Labi at si kayo namin, at sa ating mga katungangan sa may Bicol Region, Diyos Marahin na Banggin, sa Indugabos, sa may Carabao Island, Mayad Agabi, sa ating mga kaigsonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoon, at sa mga taga rito sa amin, mga kapengke ko nga. So ating pong tatalakayin, is supposed to be ng ating pag-aaralan ay ang kamalian ng dogmatism, pero minabuti kong palitan dahil sa susunod pong pag-aaral natin sa mga susunod na mga araw, ay pag-aaralan po natin ng serye kung paano natin maunawaan ang salita ng Diyos. How to understand the Bible. Dahil ang Biblia po ay ang mensahe ng Diyos sa atin. Tungkol po sa ating kaligtasan at mga bagay na dapat nating paniwalaan sa pananampalataya. So, mahalaga na ating maintindihan ang salita ng Diyos. Upang sa gayong paraan ay ating maunawaan ang kalooban ng Diyos at gawin natin ang kanyang kalooban upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Actually, tulad po ng ating napag-aralan many days ago, ang ating dahilan, ang tema ng Biblia ay patungkol sa kaligtasan ng tao. Makikita natin ang plano,
ang paghahanda at ang katuparan ng ganitong plano ng Diyos ng pagliligtas. So ito napakahalaga kalat na kailangan natin maunawa sa tamang paraan. Dahil kung hindi natin maunawa sa tamang paraan, ay walang pakinabang sa atin. Hindi tayo maliligtas kung mali ang ating pagkaunawa sa salita po ng Diyos. So ang ating pong pag-aaralan ay please God or please man. Ito po ay sabihin, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos o maging kalugod-lugod tayo sa tao. Ang kahulugan po ng please, hindi po yung nakikiwords ka please, hindi po, ito yung verb. Sa cause to feel happy or satisfied. Kaya maging masaya at kontento sa anumang bagay na gagawin mo, ginawa sa iyo, that's please. O kaya, take only one's wishes into consideration in deciding how to act or proceed. Pero, ang itong please, ito ikay makakasaya. Kaya maging karugod-tugod. So, ang ating gustong tignan, maging masaya ang Diyos sa ating ginagawa, so we please God. O maging masaya ang tao sa ating ginagawa, or to please man. Alam mo siya, Apostle Paul, ang sulat po niyang aklat niya sa mga taga-Galatia. Dito po sa chapter 1, verse 10, itong ating mapabasa. For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I still please man, I would not be a bondservant of Christ. In other words, kung ang kagusto ko kanya maging kalugod-lugod sa mga tao, ay hindi ko magiging lingkod ng ating Panginoon. Yan si Apostle Paul. Iniwan niya lahat ng karangyaan, pati ang kanyang influence sa lipunan ng mga Hudyo when he followed Christ. He sacrificed. Alam po natin ang tao ay, tayo lahat ay nakatira sa konteksto ng lipunan. Pero nga pong kasabihan, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay nag-iisa. Hindi ganun ang disenyo ng tao. Man is a sociable being. Kailangan niya ng ibang tao para mabuhay siya. Kaya nga po nung nalangin ng Diyos ang tao, pinabuti niya, sabi niya, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. So, nilalang ng Diyos ang babae para makasama ng lalaki. So, ganyan talagang nature ng mga tao. They are sociable, they need others, at tayo nasa konteksto ng lipunan. In other words, man has always desired to be accepted or part of a group of men. Palaging gano'n, we live in society. We live in groups. Yun talaga ang ating pagnanasa. At tayo maging kasama, tanggapin ng isang grupo ng mga tao. So, ginagawa natin, o naman ang makakalugod sa ating kapwa para tayo tanggapin. That's natural. Yun po ay natural na kalakaran ng tao. Kung gusto na tayong tanggapin sa isang grupo o association, kailangan maging kalugod-lugod tayo sa mga tao ng totoo para tanggapin nila tayo. Yun po yung larangan ng pakikipagkapwa-tao ng tao. Pero pagdating po sa larangan ng pananampalataya, in matters of faith, this is not always the case. Kasi pag tinignan natin sa larangan ng pananampalataya, hindi natin gusto na maging kalugod-lugod sa mga tao. Kapag tayo po yung naging kalugod-lugod sa tao at hindi na tayo sumunod sa Diyos, sa kanyang kalooban, ang Diyos ay hindi nagagala. When we please man and disobey God, God will be displeased. Hindi siya matutuwa. Kung ang tao po ay maging kalugod-lugod sa kapwa niya at siya'y hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka gusto ng Diyos yun. Hindi siya matutuwa. Katulad po sa James chapter 4 verse 4, ating babasahin, mga niya. Hindi ba niyo nalalaman na pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So tingnan po niyo. Sabi niya, kung kayo ay nagnanasa maging kaibigan ng sanglibutan at tayo lumabag sa kalooban ng Diyos, ay hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito po sa James chapter 4 verse 4. So ito makikita natin
Actually, adulterers and adulteress. Hindi ito maaaring tumutukoy sa literal na pagiging mangalunya, kundi ang hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anyway, kung literal na mangalunya, hindi rin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. So when we please men, we will not obey God. Pagka kagustuhan natin ay maging kanugod-dugod sa tao, hindi tayo susunod sa Diyos. Ganun po talaga magiging bunga pagka ganun ang ating kaisipan. Maraming halimbawa makikita natin sa Biblia. Halimbawa, marami sa mga udyo, kahit mga pinuno, nung makita nila ang tanda na ginawa ng ating Panginoon, sila sumampalataya sa Panginoon. Pero, dahil sa gustong nilang maging kalugod-lugod sa mga Pariseo, hindi nila ipinahayag ang pananampalatayang ito. Dito po sa John chapter 12 verse 42. Gayunman maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa kanya. Subalit dahil sa takot ng sa mga Pariseo ay hindi nila ito ipinahayag. Baka sila ay mapalayas sa sinagoga sapagkat iniibig nila ang papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. So tingnan po ninyo, kapag ka ating ninanasa ay papurihan tayo ng mga tao, hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya itong mga taong ito, mga pinuno ng mga Hudyo na sumampalataya sa ating Panginoon, hindi natakot sila. Hindi na pinahayag na sila sumampalataya. Baka sila mapalayas sa sinagoga. So mga kapatid, kuminsan may takot tayo na mawalan tayo. Kumbaga kung tayo po'y mangaral dahil sa takot nating mawalan ng support, then we compromise. Maging kadugod-dugod sa mga tao na hindi naman tumatay sa totohanan. So, sapagkat iniibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Iniibig nila yung trabaho nila sa sinagoga kaysa sa papuri ng Diyos. So, when we please men, we will not obey God. When we will not obey God to please men, God will be displeased. Ang Diyos ay hindi matutuwa. So, para maging maliwanag po sa atin, siyempre maganda dyan, magbigay po tayo ng halimbawa. There are people who pleased man and they displeased God. Lala po natin nung si Moses ay pumunta sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Siya tumagal. Siya tumagal doon sa bundok. Dito sa Exodus chapter 32, nainip yung bayan. Ano ba nangyari sa Moses na ito? Ba't hindi pa siya bumababa? Basahin po natin. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpapanawag sa bundok, ay nagtipon ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupay ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya. So, alam po niyo, pag nakita natin itong sinasabi nila, hindi naman si Moises naglabas sa kanya sa Ehipto, kundi ang Diyos. Ginamit lang ng Diyos si Moises. Pero itong si Moises na ito kanya, nasaan siya? Ano ba nangyari sa kanya? Sa verse 2, at sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa at inyong mga anak na lalaki at danyo sa akin. Kaya tinalis ng buong bayan na mga hikaw na ginto na nasa kailang mga tainga at dinala mga ito kay Aaron. Kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila at tinubog ito sa pamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmang guya. At kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupay ng Ehipto. Na makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang tambalan sa harapan niyon, nagpayag si Aaron at sinabi, bukas ay isang pista sa Panginoon. Kinaumagaan sila bumangon na maaga, nag-aalin ng mga handog na sinusunog, at nagdala ng mga handog ng pagkapayapaan at ang taong bahay na upot upang kumain at mag-inuman at bumangon upang magkatuwa. Habang ginagawa nila yan, nakikita sila ng Diyos at nagalit ang Diyos. Bakit hindi magagalit ang Diyos sa kanila? Ay gumawa sila lang isang bagay na kinapopuotan ng Diyos. So, ano nangyari dito? Si Aaron, gusto niyang
maging masayang bayan. Kung bigyan nyo kami na, ibigay niya lahat ng gintungan niya. At gumawa siya ng guyan na sasambahin nila. So, siya naging kanugod-dugod sa mga tao, pero nagalit ang Diyos. Sapagkat hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Doon sila yung umalis sa Egypto, nagbigay ang Diyos ng utos sa kanila. At ang pangunahing utos, at pinakaunang utos na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ay ito, na huwag silang sumamba ng ibang Diyos maliban sa Diyos. Basahin po natin. Exodus chapter 20, verse, And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Yun ang mismong ipinababawal ng Diyos. Yun mismong ginawa ni Aaron para sa bayan. So, he pleased the men of Israel, and displeased God. Siya rin Saul, ganun din. Tandaan natin, siya rin Saul ay ginawang hari ng Diyos. Ginawang hari ng Diyos dahil siya ang pinakamatangkad at matipuno sa bansang Israel. Pero itong haring ginawa ng Diyos na ito, katulad ni Aaron, siya po ay gusto maging kanugod-dugod sa bayan. And in the process, ginawa niya isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. At nagalit ang Diyos. Dito sa 1 Samuel chapter 15, verse 7 at mga sumusunod. Nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ehipto. Ginawa niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipon ang buong bayan sa pamagitan ng talim ng taba. Ngunit itinaran ni Saul at ng taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa mga ito. Lahat ng mga bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasa. Ngunit sinabi ni Samuel, anong kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng tupa at ang ungal ng mga baka na aking naririnig? Dahil ang sabi ni Saul, tinupad ko ang kalooban ng Diyos. So sagot ni Samuel, ano yung naririnig ko kanyang iyakan ng tupa, ungal ng mga baka na aking naririnig kanya? Verse 15, at sinabi ni Saul, sila'y dinila nila mula sa mga Amalekita sapagkat itinira ng taong bayan ng pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoong Diyos ang nalabi ay aming pinuksang lahat. Alam niyo, si Saul ay hari. Dapat siyang masusunod. Dapat siyang mangunguna sa bayan. Pero hindi niya nang ginawa niya. Siya'y sumunod sa bayan. He pleased the people and he displeased God. Dahil di siya sumunod sa kautusan ng Diyos na lipulin nila lahat. Lipulin lahat. Walang ititira. Basta ito'y pag-aari ng mga Amalekita, ang mga Amalekita, papatayin lahat. Walang titira. Ganyan. Dito po sa 1 Samuel, basahin natin ang utos ng Diyos. 1 Samuel chapter 15. Ito ang ating mababasa. Samuel also said to Saul, the Lord has sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore heed the voice of the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came out of Egypt. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, oxen, sheep, camel, and donkey. Patay mo lahat kanya. Pati mga bata, pati babae, lahat ng pati lahat ng tao kanya. Patay mo lahat dahil ng kaparusahan ng Diyos sa bayan ng mga Amalekita. Pero hindi yun ang ginawa ni Saul. At nagalit ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ng kalooban ng Diyos pagkakataon na yun. Hindi kalooban ng Diyos kay Saul na maghandog
ng haing susunugin, hindi lang kalooban ng Diyos. Ang kalooban, patayin lahat. Ganyan. Ang sabi rito ni Samuel, sa verse 22, so Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Bakit? Sinunod niya ang kalooban ng bayan. Hindi ang kalooban ng Diyos. Si Apostle Peter. Remember sa Galatians chapter 2, si Apostle Peter nang pinag-uusapan ang tungkol sa issue kung susunod ang mga hentil sa kalooban ng Diyos. Siya isa sa nagsalita doon. Dahil siya ginamit ng Diyos para ipakita na mga Gentiles sa Acts chapter 10 and 11 na tinanggap nila ng Diyos sa kariyan ng Diyos. In other words, they also have the privilege to obey the gospel. Sila'y maligtas. Pero sa pagkakataon na ito, hindi yan ang kanyang ginawa. Nung wala pa yung mga galing sa Jerusalem, siya nakikikain sa mga kapatid na hentil. Nung dumating ang mga Hudyo, kasama si James, na galing sa Jerusalem, bigla siyang umiwalay. So, ibig sabihin, gusto niya maging kalugod-lugod sa mga Hudyo niyo. At ayaw niya makita na siya nakikisama sa mga Gentiles, ito yung kalooban ng Diyos. Dahil walang hentil na tudyo sa harapan ng Diyos. At ito yung nakita ni Pablo. Kaya sa Galatians chapter 2 verse 11, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalangot ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nakatulan ng kasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisala sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutulid. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe natangay ng kailang pagkukunwari. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, sa harapan ng lahat, kung ikaw na Hudyo na namumuhay gaya ng mga hentil, at di gaya ng mga Hudyo, bakit o pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So bakit tatakot itong si Pedro sa mga, gusto niya maging kalugod-lugod sa mga Hudyong ito? At dahil doon ay nagalit ang Diyos sa pamagitan ni Apostle Paul. Sa Matthew 6 verse 5, mga sumusunod, at kapag kayo nananalangin, sabi niya, huwag kayo maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panunukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kailang gantimpala. At kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw, tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kailang mga mukha upang ipakita sa mga tao kailang pag-aayuno. Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kailang gantimpala. Gusto nila maging kalugod sa mga tao. Gusto nilang makipakita sila nananalangin. Gusto nila makipakita sila nag-aayuno. They are trying to please man, they displease God. So, tinanggap na yung gantimpala niya, hindi sila maliligtas. So, when we try to please man in the realm of faith, we displease God. Whatever is the reason, kung natatakot ka, so hindi mo gustong sundin ang kalooban ng Diyos, at natatakot sa mga tao kung pangikay maging kalugod-lugod sa kanila, you will displease God, magagalit ang Diyos. Hindi magiging masaya ang Diyos sa iyo. So kung hindi ganon, paano tayo maging kapuri-puri sa Diyos? Kung hindi sa paraan na tayo nagnanasabay kapuri-puri sa mga tao at hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi nagagalak ang Diyos doon. So how do we please God? Number one, when we preach the truth. We please God when we preach the truth. Na tayo maging kalugod-lugod sa Diyos kung ipangangaral natin ng katotohanan. Ipangangaral natin ng katotohanan. Hindi ang ating mga opinyon. Hindi ang ating mga iniisip. Kundi ang katotohanan. Ang pinakahayag ng Diyos sa kanyang banal na mga kasulatan. Kahit sino pa ang marinig natin na magtuturo ng hindi katotohanan, huwag natin pakinggan. Sabi nga po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 hanggang verse 10,
Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit. In other words, kahit nakita mo sa bumaba sa langit at si anghel at sinangaral kanya at mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. So, siya mapaparusahan. Gaya ng aming sinabi ng una at muli kong sinasabi ngayon. In other words, pag inuulit ang isang bagay, ito'y mahalaga. Just to emphasize, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba, kaysa inyo tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Hindi tayo pwedeng mangaral ng ibang bagay. Hindi tayo pwedeng mangaral ng ibang aral. Hindi tayo pwedeng mangaral ng ibang ebanghelyo, maliban sa ebanghelyo na ipinag sa atin ng Diyos. Sabi ni Pablo, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang maging bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ng Kristo. Tayo po'y mga Kristiyano. Tayo, sinasabi natin, tayo nasa katotohanan. So, kailangan tayong tumayo sa katotohanan. Kailangan natin ipangalan ng katotohanan. Tandaan po natin si Apostle Paul na siya'y mangaral sa Berea, siya'y nangaral sa mga Hudyo. Siya isang apostol. Siyempre, kung siya isang apostol, siya nagpapakita ng tanda ng pagiging isang apostol. Pero ano ang kaisipan ng mga taga-Berea? Sila ba'y bilib kay Apostle Paul, kaya sila agad naniwala? Kung tayo ba'y bilib sa isang mangaral, gagad tayong maniniwala? Ba, hindi naman po sana. Dahil sa Acts chapter 17 verse 11, these were more fair-minded than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Si Pablo na nga ng totoo, pero nakinig. Tinasipan na ng katotohanan. So we please God when we preach the truth. Kung ang tinuturo natin katotohanan, we will be pleasing to God. Ang Diyos ay magiging masaya sa atin kung ang tinuturo natin ang katotohanan, hindi ang ating opinion, hindi ang ating inaakala, kundi ang pinahayag na katotohanan ng Diyos na nasa kanyang banal salita. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung ano nakasulat, yan ang ating gagawin. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 4 hanggang verse 6, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos na pagkatiwala ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyan lugod ng mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami natagpuan gumamit kailanman ng mga salitang paibabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni balabal ng kasakiman, saksi namin ng Diyos. Ni nagsihalap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo sa iba pa, pagamat may karapatan kami humingi bilang mga apostol ni Kristo kanya. Anong tinuturo ni Apostle Paul? Ebanghelyo. Sila ba'y after sa kapakinabang? Hindi. Gusto lamang lang ipangaral ang katotohanan, ang tunay na ebanghelyo. Hindi siya naghahanap ng kapurihan sa mga tao, sa kanila, sa mga Thessalonica, o sa ibang mga tao. When we preach the truth, we please God. Yan ang makikita natin. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5, ito sa mga paborito kong mga talata sa Banal na Salita. At sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ko dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Pero tandaan po natin si Apostle Paul ay isang marunong na tao. Siya nag-aaral na tao, mga kapatid. Siya nag-aaral na tao. Marunong siya. Yun po makikita natin. So, yun po makikita natin sa karunungan. Si Apostle po ay marunong. Pero hindi nang ginapin niya. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na siyang ipinako sa krus. Ako ay nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng pang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamahal sa Espiritu at ng kapangyarihan,
upang ang inyong pananampalataya ay maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Na walang iba kundi salita ng Diyos. So anong pinanga ni Apostle Paul? Ang Ebanghelyo, ang katotohanan. So kung pinapanga natin ng Ebanghelyo ang katotohanan, at hindi natin ginagawa yung para sa kapurihan ng tao, sa kapakinabangan natin, tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. We please God. When we stand for the truth, pag tayo tumatayo sa katotohanan, ang Diyos ay nagagalak. Ang pagtayo sa katotohanan, kuminsan ay nagdadala ng panganib. Nakita natin ng mga unong Kristiyano kung paano sila pinatay, pinagusig dahil sa kailang paninindigan sa katotohanan. Kung hindi tayo marunong tumindig sa katotohanan, tayo pupunta sa impyerno sapagkat yun ay isang uri ng karawagan o cowardness. At ang mga duwag ay hindi papasok sa ari ng Diyos. Sa Revelation chapter 21, basahin natin sa verse 8, anong pinakauna doon? But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So tingnan, we have to stand for the truth. When we stand for the truth, God is pleased. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, tungkol sa akin, ako'y binuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Did Apostle Paul stand for the truth? Yes, indeed. He fought the good fight. Yes, he finished his race. He kept the faith. He stood for the truth. Pag ginawa natin yan, God is pleased. For whatever consideration, why natin gawing tumindig sa katotohanan, God will not be pleased. Pag tayo tumindig sa katotohanan, God definitely is pleased. Ay malulugod sa atin. God is pleased when we humble ourselves. When we humble ourselves. Tandaan po natin, tayo naging matwid hindi dahil sa ating sariling katwiran. Tayo naging matwid dahil sa awa ng Diyos sa atin. Kaya binigyan niya kanyang bugto ng anak, siya'y mamatay para sa patawaran ng ating mga pagkakasala. Nung tayo nagpakumbaba, tinanggap natin tayo mga makasalanan at tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo pinatawad ng Diyos. So walang sino mga sa atin ang pwede magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, ano tayo? Wala. We're nothing before God. Niligtas lang tayo ng Diyos, kaya tayo naging matwid sa kanyang harapan. Yung sa mga tao sa under the Old Testament, no one was justified because all sinned. Nagkasala sila. Hindi sila nakasunod sa kalooban ni Moses. At lahat ng tao, pati Gentiles, they did not please God. They all sinned. Wala tayong kakayahan na maging matwid sa ating sariling paraan. Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Hindi tayo pwede magmalaki sa tao. We need to humble ourselves. When we humble ourselves, God is pleased. Natutuwang Diyos sa tayo nagpapakumbaba. Si Luke chapter 18 verse 13 hanggang verse 14. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadago kanya ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tinatanggap niya ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, kung nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito, na inaring ganap sa halip na ng isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili binababa. Ngunit na nagpapakababa sa kanyang sarili ay tataas. Alam po natin ang ating Panginoon. Nung siya pumunta sa lupa, hindi upang siya paglingkuran, kundi upang siya maglingkod. He did not come to serve,
to be served, but to serve. Hanggang siya pumunta sa lupa. Yan ang kanyang ginawa. Hindi siya nagpalingkod, siya ang naglingkod. Yun ang makikita nating pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Siya ay anak ng Diyos. Tandaan po na, siya ay anak ng Diyos. Kung tutukusin, karapat-dapat lang natin sa paglingkuran sapagkat siya ang anak ng Diyos. Pero siya dumating, siya nagpakumbaba. At siya nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Siya naging masunurin sa kanyang amang nasa langit. So siya ating halimbawa. Kailangan tayo magpakumbaba. So minsan, sa ating pangangaral, sa ating pagtuturo, minsan nagkakamali tayo. Just because we're just men. We can err. Tayo magkamali sa ating pagkaunawa. Pero if we realize na tayo nagkamali, kailangan tayo magsisi at magbago. At tatanggapin tayo ng Diyos. Pero kung tayo magmamataas at di natin naaminin ng ating pagkakamali, ay hindi tayo papatawarin ng Diyos. At sapagkat na sinasabi niya, ang nagmamataas sa kanyang sarili, bababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili, ay tataas. So when we humble ourselves, God is pleased. When we rebuke erring brethren, ito po ay napakahirap gawin. Ito ay napakahirap gawin. Actually, ayaw natin gawin. Kung maaari lamang, nasawayin natin ang isang kapatid na nagkakamali. Dahil hindi madaling gawin nyo. Sabihin mo sa isang kapatid siya nagkakamali. But when we do that, God is pleased. Dito sa James chapter 5, verse 19, verse 20. Mga kapatid ko, sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na pagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. In other words, kung ang ating kapatid ay magbalik sa katotohanan, matatago ang kanyang kahihiyan at siya patatawarin ng Diyos. Pagkat ang kasalanan po ay nakakahiya. Isipin po natin, bumalik tayo sa Old Testament. Tignan natin si Haring David ay nagkasala. Kinuha niya si Bathsheba na asawa ni Uriah. At sa kasukdulan ng kanyang kasalanan, pinapatay pa niya si Uriah para matago lamang ang kanilang ginawang kasalanan ni Bathsheba sapagkat siya nagdadalang tao. Pero pasinin po natin si Nathan na isang propeta. Si David ay isang makapangyarihang hari. Pero winastunin na front si David. Basahin po natin. Sa 2 Samuel chapter 12, at isinugo ng Panginoon si Nathan kay David, siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan, ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inaalagaan ito at lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kandungan at sa kanyang parang isang anak na babae. Pag nababasa ko ito, naalala ko lang po yung aso namin sa bahay. Parang itinuturin, parang hindi na aso. Nakikitulong sa amin, napakain namin. Ganon din itong kaisipan ng mahirap na taong ito. Parang anak niya yung munting korderong babaeng kordero. Noon ay may dumating na mga lalakbay na sa mayaman, ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa maglalakbay na dumating sa kanya. Sa halip, kinuha niyang kordero ng taong mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. Gano'ng kasakit ito? Gano'n siya kasakit sa iyo na inaalaga mo itong munting babaeng tupa nito at kukunin lang para maipakain sa bisita ng isang mayam. Napakaraming tupa. Masakit yun. Kaya si David ay naghalit. At ang galit ng David ay labis nagningas laban sa lalaki. Tamang damdamin niyo. Dahil karamang dumalang ginawa ang taong mayaman na yun. At kanya sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawang bagay na ito at sapagkat siya'y walang habang. Totoo yun.
Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaki yun. Gano'n kahirap sabihin ng isang propeta sa isang makapangyarihang hari yun? Napakahirap, no? Pero ginawa ni Nathan ng kanyang gawain bilang isang propeta. Nalalaman ba natin na mga propeta ang kailang katulad ngayon ay mga ngaral? Hindi ko sinasabing mga ngaral ay propeta. Pero ang isang trabaho ng propeta ay mangaral at sabihin ang kasalanan ng bayan. Kung pag-aaral natin lahat ng propeta, ganun, makikita natin. Mangaral, ganun din. Kailangan natin pinapangalan ng Ebanghelyo. Winawastro rin natin ang pagkakamali ng mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari sa Israel at iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kandungan at ang isang bahayan ng Israel at ng Huda. At kung ito'y maliit pa, daragdagan pa kita ng higit. Bakit pa hinamak ang salita ng Panginoon upang gawa ng masama sa kanyang paningin? Tinangga mo ng tabak si Urias na Hiteo at kinuha mo kanyang asawa pa maging iyong asawa at pinaslang mo siya sa pamagitan ng tabak ng mga munita. Kaya ngayon ay hindi ihiwalay kailanman ng tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Hiteo pang maging iyong asawa. Ganito, sabi ng Panginoon, ako'y magpapabaon ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sambahayan at kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin at aking bibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa liwanag ng araw na ito. Lihim mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay nito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ng kasalanan, hindi ka mamamatay. Ngayon ay, sapagkat sa pamagitan ng gawang ito, binigyan mo ng dahilan ng mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay mamamatay. So, napakahirap nito. Pero ginawa ni Propeta Nathan. At ang ginawang ni Propeta Nathan, na wastuin ng isang hari, katulad David, ay nakakalugod sa Diyos. Madaling tumakbo doon eh. Madaling takbuhin ni Nathan yung kanyang responsibilidad. Na wag na sabihin kay hari David, hari yan eh. Napakamakapaan, gagawin niya sa akin. Pero hindi niya inisip yun. Inisip niya ang kalooban ng Diyos. So when you rebuke brethren, we please God. Dapat laban natin gawin yun. Kapag kung hindi natin wawasyon ng isang kapatid na nagkakamali, saan siya pupunta? Saan ang pupuntahan niya? Mapapahamak siya, di ba? Mapapahamak siya. Ang Diyos ay nakalulugod when we worship according to the truth. Ito ang nakakalungkot sa ating kapaligiran. Mga denominasyon. Kuminsan kahit mga kapatid. Sila yung sumasamba, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ba yung nagtituwa doon sa ganung bagay? Hindi. Sino kaya sinasamba natin? Kapag ginagawa natin ay ang ating kalooban, ang ating mga sarili, hindi ang Diyos. So John chapter 4, verse 23, verse 24, Subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. That's the right worship. We worship in spirit. The inner man, ang ating damdamin, ang ating kaisipan ay nakatuon sa ating pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo mga robot na sumasamba. Hindi. Tayo pupunta sa pagsamba dahil gusto nating maging kanugod-lugod sa Diyos at gusto nating purihin at dakilain ng Diyos. That's in spirit. How about in truth? Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa tamang parang ng pagsamba, yun ang ating gagawin. Kung wala tayong mababasa ng scriptural authority, huwag natin gawin. Wala tayong alamang dahilan para gawin natin ang bagay unless otherwise meron tayong scriptural authority. Babalik at babalik tayo doon. Dahil hindi tayo Panginoon, tayo mga lingkod ng ating Panginoon. Kailangan natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag tayo maging marunong sa ating mga sarili. Masama po yun. Hindi malulugod ang Diyos doon. Ang Panginoon ang masusunod, hindi tayo. Dito po sa Efeso, chapter 1, verses 22 to verse 23, basahin po natin.
Ephesians chapter 1, 22 to 23. Basahin natin. Ito ang ating mababasa. And he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Saan siya Pangulo? Sa lahat ng mga bagay sa iglesia. Lahat ng mga bagay na involve ang iglesia, dapat meron tayong scriptural authority. Nakakalungkot pag hindi ganun ang ating ginagawa. Ano pa pagkakaiba natin sa mga denomination? Wala na. Pag hindi tayo tutungtong sa pundasyon ng ating pananampalataya, sa katunay na pagsunod, scriptural authority, scriptural authority, scriptural authority. Yun lang talagang susin dyan, mga kapatid. Kahit ano pang gawin natin, kung wala tayong scriptural authority, kahit ano pang dahilan ang gawin mo, hindi tatanggapin ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos. Ang Diyos po ay nalulugod sa atin when we obey God above all. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya susunod tayo sa Diyos na higit sa lahat. Kaya nga po sa 2 John 9, hindi tayo pwedeng lumampas sa nakasulat dahil di wala ang Diyos sa atin. Pero sa Matthew chapter 10, verse 34 to verse 39, ano ba ang pinaka-importanting mga relasyon sa tao? Ang kanyang magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang manuga. Di ba? Yun ang pinakamalapit na relasyon ng tao. May mga kaibigan tayo, pero mas malapit yung sa pamilya natin, mga magulang, etc. Sabi ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 10, verse 34, hanggang verse 37, 38, 39, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan. Sa lupa, hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Ano bang ginagawa ng tabak? Ang tabak ay nagpapahiwalay. Pag tinaga natin ng isang tao sa kanyang balikat at matalim yung tabak, may hiwalay ang kanyang balikat sa kanyang katawan. Bakit sinabi yun ng ating Panginoon? Sapagkat pumarito ko upang paglabanin ng lalaki at ang kanyang ama, at ang anak ng babae at ang kanyang ina, at ang manugang ng babae at ang kanyang biyenang babae. Ako hindi ako nagtataka lang, walang manugang ng lalaki, biyenang lalaki. Ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasya ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. In other words, that's sacrifice. So tignan po ninyo, ano bang mas sinabing dapat, sinong pinakmahalaga? Ako, sabi ng Panginoon. Ako, higit sa lahat ng malapit na relasyon ng tao. Tayo sumusunod sa Diyos, higit sa lahat. Ang ibig sabihin, pag ginagawa natin yun, maging kalugod-lugod sa atin ng Diyos. Mahalaga ng ating mga anak, mahalaga ng ating ama, totoo yun. Pero mas mahalaga ang Diyos. Dahil ang Diyos ay magliligtas sa atin, ng ating mga magulang, ang ating mga anak, hindi makapagliligtas sa atin ng mga yan. So bagamat yun ang pinakamalapit na relasyon, ang pinakamahalagang relasyon ay ang relasyon natin sa Diyos. Bilang ating Diyos at tayo bilang kanyang mga anak. Yun sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Ito, anong proud sa priority? Anong pinakamahalaga sa atin? Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, in other spiritual things, na kinoroon ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Itunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, anong priority natin? Spiritual things. Hindi sinasabi ni Apostle Paul na mga bagay sa lupa hindi mahalaga. Mahalaga, dito tayo sa lupa. Kailangan tayong kumain, kailangan tayong sumilong sa isang bahay, kailangan natin magdamit, etc. Pero ano mas mahalaga doon? Ang mga bagay na spiritual. God above all. God first. And in doing so, the world will hate us. Pag tayo po ay sumusunod sa katotohanan, kapopotan tayo ng sanglibutan.
kung ang ating Panginoon ay kinupuotan ng sanglibutan. Lalo na, tayo rin nagkapupuotan ng sanglibutan. Kuminsan, unfortunately, tayo kapupuotan ng ating mga kapatid. Kapag ka nagkakaroon ng mga susapin na hindi nagkakaroon ng kasunduan dahil may gumaganap ng mga maling gagawian at maling turo. Kapupuotan tayo mismo ng ating mga kapatid. Yung sa John chapter 15, verse 18-19. Kung kayo kinapupuotan ng sanglibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo taga sanglibutan, iibigin kayo ng sanglibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanglibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Kaya napupuot ang sanglibutan sa atin because we obey God, God is pleased. God is pleased. Yun sa Beatitude, basahin na sa Matthew chapter 5. Ito ang ating makikita at mababasa. Ito po yung mga Beatitude na ito po, mga kapatid, na dapat itong taglayin po natin. Sabi rito, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when you are reviled and persecuted, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. So, the world will hate us. So, ano application po natin? In other words, we will never be popular. If you preach the truth, you are a Christian, you will never be popular. If your popularity is your desire, quit being a preacher or being a Christian. Dahil hindi tayo magiging popular. We are minority. We are in the minority. Hindi tayo na doon sa kakunti lang. We are not in the majority. So, ano aplikasyon po natin? We cannot compromise. We have to stand for the truth. We cannot compromise. Hindi pwedeng tama ako, pwede man kayo pananampalataya. When we differ from somebody else, we can be both wrong, but we cannot be both right. So we cannot compromise. When you refuse to rebuke erring brethren, God is not pleased. Ayaw nating wastuin ang mga kapatid na nagkakamali. When you refuse to practice church discipline, katulad sa 1 Corinthians chapter 5, ayaw nilang disiplinahin yung isang kapatid na nagkakasa ng pagkikapi. O preaching a watered-down gospel. Isang ibangin na mababaw. Isang ibangin inalis natin ng kanyang bagsik at tigas laban sa kasalanan. Or we are preaching what the listeners want to hear. When we try to entertain the listeners instead of stating the truth, hindi matutuwa ang Diyos doon. God is not pleased. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat dating ang panahon na hindi nila matitis ang wastong araw, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na manggurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig ng katotohanan at ang kailang mga tainga at babaling sa mangkatang isip. Sabi nga po ng kasabihan, bird of the same feather flock together. So itong mga tao ngayon ng katotohanan, they will choose a teacher na wala rin sa katotohanan. They will choose a compromiser instead of someone standing for the truth. When you put worldly things first before spiritual, hindi matutuwa ang Diyos. And making preaching an entertainment, God is not pleased. Preaching is never an entertainment. Preaching is preaching the words of God. That is never entertainment. So ito po ang ating paksa sa gabing ito. What do we want to please? Who do we want to please? Do we want to please man or please God? Maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating araw sa gabing ito. Ako po nagtulaga lang sa ganitong pagkakataon dahil it's a joy to preach the Word of God. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet
to stay where doubts arise, fears dismay, though some may turn, where these above, my desires ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven, stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to stay with the Most High and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till death will find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven, stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. From Calvary, a cry was heard, a bitter and heart-rending cry. Our Savior's every mournful word spoke of his soul's deep agony, a horror of great darkness fell on Christ the spotless Holy One, and all the swarming hosts of hell conspired to tempt God's only Son. Lord, on your cross I fix my eyes. If e'er I lose its strong control, oh, let that dying, piercing cry melt and reclaim my wandering soul. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the shadows appear and the night draweth near,
feet. Hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Pagka narinig ko yung awit niya, naalala ko si Brother Aki, no? Yung siyang nagturo po sa amin ng magbasa ng nota. Yun ang isa sa mga itinuro niya sa amin nung siya po ay nabubuhay pa. So, yun po ang ating mga awitin. So, tingnan po natin, magbabati po sa ating sa gabing ito. Oljan Ocampo, ito po yung taga Dubai. Good evening po. Sa Margareta, ito po ang taga Isabela. Ano po? Good evening, brethren. Ruferth, gandang gabi po. Leonito Terliza, na ibag Arabi, kada kayo amin, kakapsat. Ilocano po, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. John Bautista, ito po yung ating kaibigan at kasamang nagigibang sa katotohanan. Good evening. Manny Mercado, magandang gabi sa iyo, kapatid. Lord, magandang gabi rin. Earl Gabriel Foss, good evening. Sherman Alfonso, good evening. Tapos may tanong, Ilmelda Makatangay Magadia, magandang gabi po mga kapatid. Maureen Hipolito, good evening po. Lordy, good evening din. Rafael Ortiz, good evening po sa lahat. Good evening, Brad. Lydia Villamin, good evening everyone. Good evening din. Manito Esquadra, good evening to all brethren. Magandang gabi rin sa iyo. Maayong gabi sa iyo, Brother Juanito. Bilmar J. Mark, good evening po. Good evening din. Mara Jane Magadia, good evening po. Good evening din. Eleanor Ortiz, good evening. Good evening po. Good evening din. Naligaw tayo. Tapos, mga tanong na po ito. Ito isang tanong, Sherman Alfonso, but what about pure relationships where there is no authority in play? Can we do what we want because another person has the right of authority over us? Yun po, yun, barkada yun. Pero nga po yun. So, sa isang barkada, wala naman tayong sunod-sunod na boss natin dyan. Pero bilang Kristiyano, kung Kristiyano ka, hindi ibig sabihin na nasa barkada, gawin mo yung bagay na hindi maganda. You have to be a Christian all the way. So, meron tayong mga kaibigan, dapat tayo nagiging good influence sa kanila sa mga buting bagay. So, yan ay peer, equal yan eh. That's equal kayo magkabarkada. So, you have to, maging marunong ka mag-adjust sa yung mga kabarkada, pero hindi sa punto na gawin mo yung mga bagay na masama. Pag ganun ng barkada, iwanan mo na yan. So, magpakita pa rin tayo ng ating pagiging Kristiyano pagka kahit sa barkada. Pero kasi walang boss dyan. Si Arnold Dinglasan Asilo, mahirap po pala sumali ang komunidad ng isang Kristiyano kasi may posibilidad na maging pabor siya sa gusto ng tao kaysa sa hindi natin sinasabi na maging kandidato sa politika kung ikay si Kristiyano, it's necessarily kasalanan. Not necessarily. Pero may posibilidad na ikay mahawa ng sanglibutan. Malungkot, may mga kapatid na sumabak sa larangan ng politika later on, hindi na sila naging Kristiyano. Siyempre, ang mangyayari dyan, you will compromise. Yan ay, ang lipunan, kung ano man yung kung saan ka nanalo, yan ay mga tao iba-iba. Iba-ibang paniniwala, iba-iba yung kanilang paninindigan. So you have to compromise. Politics is compromise. So, minsan mapupunta ka sa hindi maganda. Pero hindi ko sinasabing kasalanan yan. Pero yun ay posibilidad. Yung sinasabi, totoo, Brother Arnold, totoo yan. Pwede kang mapunta sa posibilidad na maging pabor ka sa gusto ng tao kaysa sa gusto ng Diyos. Kaya nga po, admittedly, hindi advisable na isang Kristiyano ay sumabak sa larangan ng politika. Si Ang Yunga Baek,
Hindi ko po alam, Pilipino ito, parang Pilipino naman. Brad, matanong ko lang, pwede bang ayaan na lang ang iglesia ng isang miyembro na magtugtog ng isang instrumento sa kanyang bahay o sa labas ng iglesia kung nakakauli naman ito o nakakapanatag ng kanyang puso ang mga tunog nito? Masama bang hayaan na lang ng iglesia ang bagay na ito na para pasahin ang isang miyembro? Na siya maaaring ba na umawak ang tumugtog ng instrumento ng isang miyembro kung hindi naman niya ginagamit sa pagpuri sa Diyos? Nagiging sobrang mahigpit ba ang iglesia sa kasiyahan ng isang miyembro na umawak ng instrumento na dati niyang kasanayan nung hindi pa siya miyembro sa inyo? Kung nakasiyahan na ito kahit nga talagang hindi niya ginagamit sa pagsamba ang mga ito kundi sariling kasiyahan. Alam niyo, ang pinagbabawal lang o ang hindi pinahintulutan sa iglesia ay ang gumamit ng panugtog ay sa pagpupuri sa Diyos. Na wala tayong otoridad na binigay ng Diyos sa atin. Pero sa labas ng iglesia, wala masama diyan kung ikaw ay tututog para sa kasiyahan. It's for entertainment. Kaya lang ingatan natin, pipiliin natin ang mga kanta na ating tutugtugin. Baka naman ito'y mayroong mga titik na masama sinasabi o bastos o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga itong mga instrumental music in itself is not sinful by itself. Ito yung nagiging makasalanan pag ginagamit tayo sa pagsamba. Pero kung sa labas ng pagsamba, walang kaugnayan sa pagpupuro sa Diyos, hindi naman masama yun. Lahat ng mga yan na-invento para sa kasiyahan ng tao. Hindi na maging maging masaya. Basta ito tamang kasiyahan lang. Pero kung kayo nag-iisa at gusto mong pumuri sa Diyos, hindi ka pwede gumamit ng panugtog. Kailangan pa rin umawit. Kaya hindi talaga tinatanggap ng Diyos ang panugtog sa pagpupuri kaya ito'y mag-isahan o kaya ito'y sa loob ng kongregasyon. Dito sa James, chapter 5, kapag ka isang tao ay masaya, aawit siya ng papuri sa Diyos. Ayan. Walang panugtog. Masaya natin. Ito po ang ating mababasa. James chapter 5, hindi po nagkakamali. Ano po? Siyempre, nagkakamali na tayo minsan, nawawala sa memory. Dito po sa verse 30 ng James chapter 5. Is anyone among you suffering? Let him pray. If anyone cheerful, let him sing psalms. So kahit po sa ating isang paglilingkod at pagpupuri sa Diyos, we need to sing. Hindi tayo pwedeng gumamit ng panugtog kaya sa bahay natin kung tayo nagpupuri sa Diyos o sa loob ng iglesia kung tayo nagpupuri sa Diyos. Pero kung ito hindi naman walang kaunahan sa ating pagpupuri, kundi sa personal na kasiyahan lang, there's nothing wrong with that. Depende lang kung ano ang ating tinutugtog ang mga awit na ating pinipili. We have to be very careful sa mga awit na ating pinipiling awitin o tugtugin kasi baka naman may masamang mga titik nga doon na taliwa sa ating pananampalataya o ma-influence tayo sa hindi magandang sinasabi. Yun lang po ang ating masasabi sa tanong ni ang Yungab Baek. Hindi ko lang alam kung ito po ay isang alias o talagang pangalan niya. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga pagbati at sa inyong mga tanong. Maraming salamat. So tayo po ay pansamantalang maghihiwalay sa pamamagitan po ng panalangin. Ang banal, muli po kami ay naniniklihod sa inyo at nagpapangbaba. Kinikilala po namin ang aming tunay na kalagayan sa inyong harapan. Kami mga lubang mga makasalanan na pinatawad sa aming pagkakasala sa pamagitan ng aming Panginoon na kami sumampalataya sumunod sa Ebanghelyo. Kinikilala po namin naman na kami walang anuman sa inyong harapan, kundi kami ay nararapat lang lingkod na magpuri sa inyo, sa inyong kalulugod dahil sa inyong kapitasan. Mga patawarin niyo kami sa mga pagkakasala. Kinikilala po namin na kami nagkakamali sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng kapakumbabaan o Diyos na kami nagkakamali upang patawarin niyo kami sa mga pagkakasala. Ama, hinalangin po namin ang pamilya ng kapatid namin na sumakbo ng buhay, si Brother Juanito Balbin, na sana sila ay maging mapayapa sa pagdisa ng aming kapatid. Yaman nalalaman namin na ngayon siya ay malaya na sa sakit ng kanyang katawan at siya ay nasa mas mabuti kalagayan. Dinadalangin din namin sa kapatid na Juanito Escuadra
na sa kasalukuyan nagpapagamot sa Maynila at saan siya gumaling at makapagpatuloy ng paglilingkod sa kanyang pagnanasa magbalik sa karabawayan. At hindi nadalahin po na lahat ng mga kapatid may karamdaman kasi lahat ng mga kapatid na nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo mangini, dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. So, ikita-kita tayo sa Martes na po. Martes ng gabi, ululubin ng Panginoon. Take care and God bless.